106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo. Sabihin mo, Energy. Sa magandang umaga pa rin po, Metro and Mega Manila. Second hour ng programang Baklita sa Woo! Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At syempre sa mga nanonood via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course, sa ating YouTube channel. Hello po sa inyong lahat dyan. Kuya Elson James Santos. Hello sa iyo. Kamusta ka? Diba? Yes. Happy birthday, Demeline Baldomara. Ayan. Demeline, happy birthday sa iyo. O, diba? Nakakaloka. Hello Ilan po taon na si sa'yo. Demeline? Oo nga. Elson, ilan taon na si Demeline? Diba? Huwag ka mag-type kung nagda-drive ka ha. Mamaya na. Magwi-weekend na, Mare. Oo nga, happy Anong plano mo weekend. ng weekend? Well, ito, may ka-date, ganun. Buti ka pa ganyan na Nadaloy ginagawa na mo. naman ang bukang liwayway sa Madadapuan na naman. lagusan ng Encantadia. Ay, wow. Oh, wow, in fairness. I'm so excited kasi may mamimit ako Ah. na, alam mo yun, kamiyembro ng Afghanistan. Wow. Kaya kakanta ako sa Sabado ng bum tarat tarata, Ah. bum tarat tarata, Grabe, sobrang ano nung bakla. sabog. O, diba? Pero eto, Mare, hindi ito nagpatumpik-tumpik dahil, Mare, maaari Oh. ng tuluyang mabasag ang matagal ng partnership ng ABS-CBN at TV5. What? Lumulutang ngayon ang issue na umano'y hindi nabayarang obligasyon Oh. at seryosong paglabag sa kanilang kontrata, isang bagay na nagbunsod sa TV5 upang posibleng tapusin ang 5 taong kasunduan. Kahit kalahati pa lamang nito ang natatapos. Oo. Sa pinakaunang pahayag ng ABS-CBN, Mare, ay direktang kinumpirma na nakatanggap sila ng abiso na maaaring tuldukan ng TV5 ang kanilang partnership. Ayon sa Kapamilya Network ay ginawa nila ang lahat upang maresolba ang issue sa maikling panahon at sa kabila ng na binigay sa kanila. Oo. At nais lamang nilang maging tapat sa publiko tungkol sa tunay na sitwasyon. Oo. Binigyang diin ng ABS-CBN, Mare, ang panawagan sa kanilang binigyan diin ng ABS-CBN ang pagkawala ng kanilang franchise noong 2020 Oo. sa gitna pa ng pandemya ay nagdulot ng pinakamabigat na hamon sa kasaysayan ng kumpanya. Oo. Sa kabila nito, Mare, ay ipinagpapatuloy nilang maglingkod Oo. kahit kapos ang kita. Tangan ang misyon nilang maabot ang mga Pilipino saan man sa mundo. Mare, nakakalungkot yan eh. Noong Friday, kung maalala mo, Friday din. Last week, nung Christmas party natin, naibalita mo yan. Yes. Na fake news. Yung baga parang yung kumakalat na bibitawan ng di umano ng TV5 ang ABS-CBN. That's true. Kasi marami tayong mga impormasyon na nailatag na totoo nga na may 5 years contract pa sila bilang content service provider. Yes. Diba? Na kung saan nag-start nga ito ng June 2023. Diba? Noong araw na yun, Mare, nakatanggap din ako ng message Oo. na from ABS-CBN. Sorry po. Oo. Sinabi sa akin ng ABS-CBN na I just want to correct, yes, totoo po, na gusto na pong putulin ng TV5. Kumbaga parang gusto pa lang. Kumbaga parang kasi syempre kahapon nung pumutok nga lahat ng mga parang official statement nila actually late na naglabas ng statement na nabasa Ang ABS. natin sa kapatid natin si Cheryl Cosim na yung mga statement nila na dahilan kung bakit pinaplano nilang putulin na yung ugnayan dahil nga sa mga obligasyon. Pero alam mo, Mare, may nakausap ako. Oo. Desidido na daw si MVP. Kung sakasakali. At binigyan na lamang sila parang hanggang Di ba January may 30 2. days? Hindi. Hanggang January 2 upang matapos yung kanilang Yung mga kulang nila. Hindi. Kahit na tapos na daw yung termination, Oo. itutuloy pa rin nila yung sigasig nila sa pagniningil. so Kasi ang ibig pinag-uusapan dito, Mare, ay halos 1 bilyon. Correct. Parang yun yung lumulutang eh. Mm-mm. Pero 'di ba kahapon sa statement kasi na inilabas naman ng Inquirer, parang pinabubulaanan nga ng ABS-CBN na may kinalaman nga sa malaking utang. Pero sa official statement, hindi man binanggit ng TV5. But still nandun sa official statement nila na may kaugnayang pinansyal. 'Di ba? So parang
yun nga, parang medyo na-confused Na tayo. maiisip mo kung Oo. sino ba talaga nagsasabi sa inyo ng totoo. Oo, kasi kumbaga parang ayon naman din sa mga nakausap naman din natin. Syempre kahapon tayo nagtanong-tanong na dahil hindi na malingid sa kaalaman na tayo ay nasa media at entertainment industry na pwede tayong magtanong-tanong. Kasi ang nasabi lang po sa akin ng ating kausap, syempre source mo yan at hindi natin papangalanan. 'Di ba? Na kumbaga parang may chance naman na yung pag-uusap pero ang prioridad daw talaga is mabayaran kung ano. Pero Mare, eto lang ang tanong diyan. Oo. Bibigyan mo pa ba ng pagkakataon na pahabain ng pagsasama nyo gayong parang ipinahiya ka na sa publiko? Uy Mare, 'di ba? Sabi naman ng ibang mga netizen patungkol diyan, hindi na bago sa ABS-CBN yung bigla silang bitawan ng TV5. Kasi nangyari na yan sa shows Showtime. lang. Sa Showtime, 'di ba, Oo. nung binitawan nga sila. Kung kaya nga naman napunta sila sa GTV, 'di ba? Napunta sila sa bakuran ng ng GMA7. Pero sinasabi din naman ng TV5, 'di ba? Babalansehin lang natin, Mare, kasi ngayon wala pa talaga nakakaalam eh. Kumbaga parehas lang sila naglabas ng official statement patungkol nga sa kanilang kinakaharap. Pero hindi naman sinabi ng ABS-CBN sa kanilang official statement na hindi nila babayaran kung ano man yung utang na meron. 'Di ba? Siguro lang ngayon kasi ang nangyayari, sinasabi naman ng TV5, in-embrace naman nila lahat eh. Katulad yung Itbulaga, 'di ba? In-embrace nila. Etong mga contents nga ng ABS-CBN, embrace naman nila. Pero ang pinupunto lang nila is meron din silang mga pinansyal na obligasyon, hindi lang naman sa mga partners nila. Well, kung kagaya hindi nga sa mga empleyado. Kagaya nga ng sinabi natin kanina sa opisyal na pahayag ng ABS-CBN, isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon sila ng financial challenges ay dahil sa pagkawala ng kanilang prangkisa. Yes, talaga. O bakit sila nawala ng prangkisa? Diba? Hindi ba kasalanan na naman ng mga iilang tao? Yes, Na diba? sila, parang ginamitan sila ng kapangyarihan. Na kung saan nga naman, parang alam mo yun, na pagkaisahan sila. Oo. Pero totoo din po yan, nung sinasabi, ako'y naniniwala, sa sinasabi ng ABS-CBN na sila ay... Uy, kahanga-hanga sila. Hindi. Nagpakumbaba sila. Kumaga parang, kaya nga sabi ko nga, diba, naniniwala nga ako eh. Lalo pat nung sinabi nila that they are facing a financial struggling. Nagbenta nga po ng ari-arian sa buong Mother Ignacia para lang matugunan lahat ng mga dapat bayaran. Correct. So sa tingin ko naman, well, business is business, 'di ba? Maiintindihan ko din naman na si Mr. MVP sakali man din tong gawin kasi baka naman din talaga sa negosyo nga naman din, 'di ba? Kailangan din nila dahil may mga financial obligations din sila. So kumbaga parang negosyo kasi ito, hindi dahil sa merong gustong apihin, gustong palayasin. Baka pinapaikot lang nila yung diba? pera kasi. Pero atin din nakalap na balita, mukha daw yata kasi 'di ba nung nakuha mong impormasyon is hanggang January. Pero doon po sa nabalitaan ko kagabi, doon mismo sa nakausap ko, mukha daw yatang may pag-uusap pa basta masettle nga lahat. 'Di ba? Kung ano yung pwedeng maibigay, mukha yatang magkakaroon ng pag-uusap. Pero hindi rin naman sinabi sa statement ng TV5 na agad-agad nilang tinatanggal ang ABS-CBN bilang content service provider. Kasi ang sinasabi lang naman nila doon sa kanilang official statement na nasa inilabas ni Cheryl Cosim is yun nga, is mabigyan ng prioridad kung ano yung mga obligasyon ng ABS-CBN sa TV5. Diba? Nandun na tayo, Mare, pero gaano kaya katagal itong Mare, kasi hindi madaling likupin yung kumaga ipunin yung 900 plus million, kung totoo ba yun? Baka maibenta nila ang buong ABS nun, te. Diba? Kumaga parang yung buong ELJ nga ba? Oo, Eugenio Lopez Junior yung ELJ building na nga lang ang nakatayo dyan sa ABS-CBN kasi nga 'di ba naibenta na. Siguro partly doon sa napagbentahan, I think baka kasama din sila doon. 'Di ba sa babayaran. Hindi natin sure kasi Mari meron silang studio na tinatayo sa Bulacan. Sa Bulacan. 'Di ba? To be exact is 946.16 million. Oh. Ayan, Mare. Talaga ba? Oo. Kasi 'di ba, hindi rin naman naglabas ng alam mo maganda lang din doon. Yung mga nabitawang salita kasi ni MVP, Oo. yung kagaya nung willful fraudulent, yung mga yon, willful fraudulent and repeated refusal, yung mga yung ploy to delay. Sa interview ba niya na? Oo. Medyo mabigat kasi yun, Mare. Parang napahiya naman ng ABS-CBN. Pero alam mo, na eto parang kasi lumalabas na
partner tayo, hindi kayo marunong magbayad, ganun ba yung parang ganun if you're At saka going to read nagkaroon na between pala the ng pag-uusap, lines. Mare. Ilang beses na daw ang pag-uusap. Way back pa. Oo, pero ang sabi nga, may mga pagkakataon daw na imbis na makatulong yung pag-uusap, Oo. naging pintuan pa ito para mas humaba daw yung binibigay na palugit sa kanila upang mag-remit. Mare, hindi magbayad Oo, mag-remit. Kasi Mare, Parang may shares, 'di ba? kasi kung maalala mo, kailan ba natin interview si Jane Oinesa, yung nag-aalab na damdamin ba yun? Oo. Nag-aapoy na damdamin? Parang last Ang year. tagal na nun, Oo. ate, 3 years ago. So, Oo. ibig sabihin yung kita nun, dapat may shares May doon share ng na sila. kasi co-produce sila doon Oo. ni TV5 at saka ni ABS-CBN. So isa yun sa mga sa mga pinaghahatian nila. Oo. So ang tagal na nun, Marce. 'Di ba? Para hindi pa Pero kasi makapag-remit. para lumobo yung sa bagay, hindi rin naman natin alam kung talagang matagal na hindi nagre-remit o hindi, 'di ba? Hindi, aminin naman natin, Mare. Siguro ganun kalaki yung gastos ng ABS-CBN sa paggawa ng Ng mga produksyon. Oo, kasi hindi kalibre naman kasi Correct, talaga. diba? Hindi Talagang pang putyo-putyo. world class, diba? Oo. Na kung saan nga naman nakakatulong sa bawat, alam mo yun, bibigyan nila ng provider. Oo. Kasi, alam mo yun, may mga taong sumusunod kung nasaan sila. Hindi Bagamat- kagaya nung ginagawa nung direktor na kilala natin na 10 million lang ang puhunan niya sa paggawa ng pelikula. diba? Na nakakaloka. Out of the country pa. Ano yun? Vlog? Kaya nga nasa facade na lang sila. Oy, nasa facade! Pero yun na nga, sabi ng ilang mga netizen, lalo ng ibang mga kapamilya supporters, hindi na bago sa kanila na etseporahin nga sila, diba? Pero Kasi ang iniisip ko ngayon, kung matatapos ang kontrata nila with with TV5, Oo. saan mapapanood itong mga shows na to? well, yun naman din ang sinabi sa statement mismo ng ABS-CBN na sila ay hahanap pa din ng paraan na para matugunan na Alam mo, diba? may nakapakita ako. Naawa ako. Nalulungkot naman Kasi ako. saan tatahan ang mga taong kailangan ng tahanan na para kang alam mo yung nakatira ka sa tiyahin mo. Hindi, oo. Pero, Tapos sinusumbatan ka. oo, hindi. Pero Mare, kasi ganito yan. Kasi para din yan sa nangungupahan ka eh. Pag ilang buwan ka na din hindi nagbabayad, natural yung may-ari, palalayasin ka. Pero hindi ka papahiyain. Oo. in Hindi, public. siguro kasi negosyo nga. Yun nga lang siguro yung mali doon. Kasi may mga nabitawang salita ha. Hindi ko naman sa sinasabing mali yung naging desisyon ni MVP. Kasi negosyante siya eh. Yes. Diba? Baka naman din kasi Ang hirap pala umutang kay MBB. negative eh. Oo. Hindi yun utang. Shares nila Shares yun nila talaga. Na baka kasi sa industry, alam naman natin Mare, na oo, nakapag-produce ka, pero yung collection kasi doon sa mga sponsors, sa mga hindi naman din agad kasi na nababayaran yun ng mga sponsor. Ang kasi tanong, may terms din. after removing ABS-CBN shows na Oo. pinoproduce ng ABS-CBN, if ever matuloy, Oo. Mare, sa January 2, what will happen to the ratings? Ayun lang. Diba? 'Di ba? Kasi yung mga netizen ngayon all over social media, 'di ba, sinasabi nga nila, 'di ba, nung pumutok ito kahapon na may mga naglipatan dyan, di ba? Number one, very good example, sabi ng ilang netizen. Megastar Sharon Cuneta. Yes. Ano nangyari? Bumalik din sa ABS-CBN, di ba? Oo. Tapos pangalawa, sino pa ba? Di ba? Katulad nito si Yasi Pressman. Iniwan ng probinsyano para lumipat sa TV5, pero ngayon bumalik dahil may roka. Kaya na-late ako ng 4 na minuto nung yesterday. Oo. No. Nung isang araw. Oo. Dahil nga gusto kong abangan kung makikita ko dun si Coco. Oo, diba? Dahil nung Friday pa lang narinig ko na maglalabas na nga ng statement ng TV5 na parang makikipaghiwalay na sila sa ABS. Oo. Gusto kong tanungin, i-shotgun interview na si Coco sana. Oo. Pero hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na magkita dyan sa Pandakan. Correct. Kung totoo ba yon? Kasi kung totoo, karapatan ng taong bayan na malaman kung saan kayo mapapanood. Tatapusin nyo na ba ang Batang Quiapo? Correct, di ba? Sa Netflix na lang ba? Sa Amazon? O Saan ba hindi natin may A mapapanood? to Z pa sila. Diba? Oo, pero Mari, iba kasi ang hatak. Higante kasi talaga ang TV5. Oo. In fairness naman, big Oo, network naman big din network talaga. na lang. So parang ang iniisip tuloy ngayon is magbukas kaya ng panibagong pinto, magbukas ng panibagong pinto ang GMA7. GTV. Oo. Kasi baka doon pwede nilang ibigay. Kasi Ate, parang, kapag kinuha ang mga shows na yon, yung Batang hindi, Quiapo Mare, sa kasi, diba, GMA. sa akin lang naman na, diba, parang, para lang mabalanse is, oo, siguro may mga pagkukulang sa ibang mga shows. Pero di sana din kasi, kung talagang hindi sila kasi nagbabayad, I'm not defending ABS-CBN na, dahil for the sake lang na naglabas kasi po kayo parehas ng official statement na wala naman din nagsasabi na totoong tinatapos na natin ito sa mga official statement nyo. Kung hindi, parang puro hanging pa din yung nakalagay sa mga And official Mare, statement.
is parang tipong, teka sandali, di sana nagka-problema din sila sa GMA. Lalo pa nandun ang Showtime. Diba? Di sana ang GMA nagreklamo din. Diba na, ay hindi totoo yan, hindi nakakabayan. Keme. Oo. Baka totoo nga yung sinasabi nga ng ABS-CBN na nagkakaproblema lang sila dahil syempre sa dami nung, simula mawalan sila ng prangkisa Correct. 2020, ang dami nilang kailangan bayaran. Taxes na Yes. naiwan, yung mga back pay ng mga tinanggal ng Yes. empleyado. Syempre sa ibang mga Newly supla- produced shows. Yes, 'di ba? Na kailangan nilang punan. Baka kasi yung pinagbentahan din nung property, pinapachi-pachi nila para mabigyan lahat. 'Di ba? And of course, Mare, Nakakasad. linawin lang din natin sa lahat ng ng mga taga TV5 at ABS-CBN Oo. na sana wag niyong sikilin or pahintuin yung mga tao sa pagkokomento. Naglabas kayo ng inyong mga pahayag sa isa't isa. Yes. Subject kayo for comments. Correct, 'di ba? Hindi niyo po maaalis sa mga tao ang mag-isip dahil hindi naman po mga bobo yung nanonood at Oo. sumusubaybay sa inyo. Nagpa-press con nga po kayo nung kayo po ay 'di ba, nagsama. 'Di ba? Ngayon pa kayo maghihiwalay kayo. Tapos ngayon, parang 'di ba, sana lang talaga na naayos. Pero we're still praying na sana wag naman. Pero kasi may mga ibang kapamilya supporters na sinasabi Mare, na, bigyan mo nga ako ng isang magandang look kung ano kayang itsura ngayon ni Miss Annette Gozon. Ano nangyayari? hindi ko rin masabi, Baka naghihintay Mare. siya. 'Di ba? Na parang Dito lang tipong kami. Oo, na parang tipong kasi 'di ba? Pwede naman din siguro kasi may mga ibang avenues din ng Hindi kayo GMA7. nagsiselos ang TV5 sa GMA7. Kasi nandoon Sorry, gusto ko lang tanungin ito. dahil ha. sa Showtime. Hindi, kasi binitawan. Kasi nandoon ang Itbulaga. Sila naman ang bumitaw sa Showtime. Hindi naman Correct. si Showtime ang umalis. Correct. Dati nilang oras 'yon, 'di ba? Binitawan naman sila. So, Tingin mo, ito inampun, hindi ko rin, baka. no? Eh, Hindi kasi mo rin diba, may yalis sa isipan Hindi rin ko yun natin masasabi kasi 'di ba? Oo. Bawal nga mag-promote ng ng Oo. mga kapamilya shows, Oo. 'di ba? Na lumalabas sa TV5 Hindi pag kaya nasa- yun ang dahilan. Parang, Oh, nasaan ang network? Ay, network. network war. Akala, hindi, GMA kasi nagsabi nun eh. So ano to? Posible bang makakita tayo ng pagsasanib puwersa ng dalawang malaking network? 'Di ba? Or patuloy na magbigay? Oo, ito ang tanong natin. Oo. Masasabi ba natin na itong ginawa ng TV5 at kung sakasakali mang matuloy ang paghihiwalay ng dalawang malaking network ng ABS-CBN at TV5, good move ba ito para sa TV5? 'Di ba? Yun din ang tanong ng mga tao. Anong mangyayari? May nakapagsabi sa akin na isang Tamo si netizen. Beauty Gonzales lang, 'di ba? For example, Beauty Gonzales, 'di ba, lumipat ang TV5. Ngayon bumalik GMA7, 'di ba? Kasama nga nila sila, katulad sila Luis Alandi, 'di ba? May mga proyekto silang gagawin, yung House of Lies yata. Oo. May binalita natin kahapon. May mga lumilipat sa TV5 pero nag-aalisan din. Correct. Kaya nga ang tanong ng mga tao, kamusta kaya magiging career ngayon ng Andrea Brillantes at Enrique Hill? 'Di ba? Na nakakaloka. Basta ako sa TV5, full support ako kay Ashtin Olviga. Yes, I love her. We love you, anak. I love you so much, girl, 'di ba? Keep it up. Madidiscover ka pa din sa maraming, alam mo, maraming oportunidad na pwedeng magbukas sa iyo. Just keep it up. Kayong dalawa ni Andres Mulak. I love Saka you yung mga both. kasama nila sa sa Mutyanang Section E. Oh, 'di ba? Yes. Nakakaloka. Anyway, Ay nako, mahaba pa ang usapin na ito dahil kung totoo man na ititigil na o hindi, malalaman pa rin natin yan sa mga susunod na araw. grabe batuhan sila in public ng ano. Pero no? sana as Sana professional, 'di ba? Mag-set kayo ng alam mo 'yon, executive meeting. Oo nga. Oo. Hindi session na, meeting. Pero kasi Mari, sinabi na nga na nagawa na nila yun. May mga pagpupulong. 'Di ba? Pero malalaman pa rin. Nakakaawa ang kinalakihan nating network na ABS-CBN. Oo, 'di ba? Alam mo, sabi talaga ng Kung utak ko, paano kasalanan to ng mga yurak-yuraka na sila. Oo, grabe. Nakakalungkot. Kumbaga parang wala po tayong pinapanigan. Parang tumutunog sa utak ko yung once upon a time na Diba? Tsaka yung tayo na sa sineskwela. Diba? Kasi alam mo yung pinapalaya sila ng hindi naman sila nagdamot ng kanilang pintuan ng Oo. naging Nakakalungkot. Oo. Pero sana, yan pa rin ang dalangin natin na sana, 'di ba, magkaroon muli ng pagpupulong, mapagbigyan na, 'di ba, mabigyan ng extension kasi kahit papaano din naman naging tulong sa isa't isa ang ABS-CBN at TV5, 'di ba? Kasi nakapagbigay sila ng, syempre nakapagdala sila ng mga ratings sa stasyon. Yun nga lang, pagdating kasi sa negosyo, 'di ba? Yun nga yung sinasabi na business knows no emotion, 'di ba? Na nakakaloka. Ay! Ay! Message sa akin isang columnist. Oo. Huwag masyadong padadaig sa mga ganyang chika, Marce. Yes. Kasi baka mamaya publicity lang to. Oo, 'di ba? Mali mo naman may gagawing
may gagawin palang proyekto. Kasi di ba meron silang gagawing Artista Academy? Oo, diba? Na nakakano. Pero para magbatuhan pa ng chismis. Oo, Parang diba? hindi ako naniniwala. Well, ano kaya mangyayari sa mga susunod na araw? Ay naku, Mare. Happy weekend sa'yo. Happy weekend din sa'yo, Mare. Siyempre sa ating mga So, pangga. kinakalas ko na yung kulot. Papakatutukan pa rin natin yan sa mga susunod pang mga linggo, mga pangga. Hindi bibitawan ng baklitas yan dahil kami likas na mga chismosa. O, Yes. diba? Nakakaloka yun. But anyways, naku mga pangga, muli po ako po si Kapitana Sisa. Ako na po si Tita Cora. At ito pa rin